12 Pilipina kada araw ang namamatay dahil sa sakit na cervical cancer. Ang mahirap, maituturing na traidor na sakit ang ganitong uri ng cancer dahil hindi agad nararamdaman ang mga sintomas nito. Paano ito malalabanan? Yan ang balitang hatid ni Isay Reyes. Isang caregiver sa Taiwan noon si Gina. Wala pang isang taon, kapansin-pansing malaki ang nabago sa pisikal na itsura niya. August 2013 nang umuwi siya rito sa Pilipinas dahil sa iniindang sakit. Hindi raw agad natukoy ng mga doktor ang sakit niya. Huli na nang ma-diagnose na may stage 3 cervical cancer siya na mabilis na umakyat sa stage 4. Una kasi lahat ng klinik dito nagpapacheck up ako, hindi nila nakikita. Masakit yung dito ko, yung buong-buong natin. Hanggang dito na sa pigi ko, masakit. Hindi ako makakatulog. Nakalimutan ko saan ako halos magkano ultrasound sa klinik, di ba mahal? O hindi ko nga alam bakit masakit. Sa halos 8 buwan simula nang ma-diagnose siya, hindi na rin gumagana ang kanyang 2 kidney at kumalat na raw ang cancer sa ibang parte ng katawan. Parang may nakabaon doon, unti-unting ginaginidiin. Ganon. Ang sakit talaga. Hindi ka makatulog. Sobrang hirap ng ganitong sakit. Buti kong mayaman kami. Baka sakali lang ako isang tibala na lang. Gusto kong pagbabuhay. Ako po gusto mo bang may para sa Para po sa anak ko, ngayon lang po kami magkasama. Ayon sa Department of Health, 12 Pilipina kada araw ang namamatay dahil sa cervical cancer. Itinuturing daw itong silent cancer dahil hindi agad nararamdaman ang sintomas nito. Pero madalas, ang pagkakaroon ng genital warts ay tumutuloy sa cervical cancer para sa mga babae. Theoretically, nakikita isang malaking posibilidad yung pagka ikaw ay babae na yung unang, yung first early age of first sexual contact. Ibig sabihin, sa murang edad, kung hindi pa ganun ka-mature yung katawan, nagkaroon na ng foreign penetration to multiple sexual partners. No? Not at all times, kasama din doon yung pagtatransmit ng genital warts. Sa Mayo, ipagdiriwang ang Cervical Cancer Awareness Month. Kaya't nais bigyang diin ng DOH ang halaga ng pagsailalim sa cervical cancer screening. Lalong importante ang pagpapakuna ng HPV o Human Papilloma Virus Vaccine. Maaari raw pumunta sa mga health center o ospital para sa screening at bakuna ang mga edad 9 pataas. Nagkakahalaga ng 3 hanggang 15,000 pesos ang kada bakuna at kailangan ng 3 sessions para rito. Malaking halaga man, kapalit naman ay kalusugan. Hindi lang din cervical cancer ang pwedeng mapigilan ng pagpapakuna, kaya inaaral na rin daw ng gobyerno ang posibilidad ng pagsama nito sa immunization na ibinibigay. Kung may nararamdaman na at may sakit na, doon pa nagpapakonsulta. Kung saan yung natatamaan working mothers or those in the working age. It's really good to have a regular check-up. Yung pagpapapap smear, kung wala pang exposure yung bata, mas nagkakaroon siya ng antibodies to protect herself. Oftentimes, yung nanay may trabaho, pwedeng mawalan ng source of income, is also draining on the pocket of the families. Isay Reyes, GMA News.